araw nga, meron tayong sinagip na ibon na natrap dito nga sa pandikit na pang-trap sa daga. Kaya tali-tali ko na nga siyang kinuha dito, pero grabe talaga yung dikit niya nga dito sa pandikit na to. No, yung inaangat na nga natin siya, grabe kapit na kapit talaga tong pandikit. Pasintabi na nga rin po pala sa mga kumakain dyan, grabe nakita niyo yung katawan nga natin. At nakita niyo tuloy nag-iisang abs ko. Bali kakatapos ko nga lang kumain at nag-workout nga tayo. Umalis sa trabaho, workout, wow, bars. Pasensya na ako, may dati lang. At dito nga, natanggal ko mismo yung mga nakadikit nga dito sa mga balahibo ng ibon na to. At grabe rin katabang netong ibon na to at nutuka nga rin tayo. At naisipan ko nga muna siya dito ipasok sa bahay para nga tanggalin yung mga pandikit na to. Di na rin kasi mabuka ng ibon na to yung paa niya. Kaya ang ginawa nga natin, pinagtsagaan natin tanggalin yung mga pandikit na nakadikit sa kanya. At lumapit na nga rin yung anak ko at ninima-sima siya para pakalmahin siya, di na pong malag-palag pa. At pagkapos naman nun ay lumabas naman tayo at kumuha tayo ng tabo na may tubig at pinunas-punas nga dito sa mga balahibo niya. Sa ganun nga, yung matanggal naman yung lagkit ng pandikit sa kanya. Para nga mamaya, ipapakulan natin siya at makabalik siya dun sa pamilya niya. Buti na nga lang talaga, tinawag ako ng asawa ko at nakita ko siya at naligtas pa nga natin. Kung hindi, nauna na tayo ng pusa. Sobrang kapit nga lang talaga ng pandikit na to at kaya nagdikit-dikit na rin yung mga balahibo niya at paksak sana nga lang talaga maubos at itong pandikit na to para nga pag pinakulat natin siya mamaya, malaya siyang makakalipad ng maayos. At punasan ko na nga rin pala siya ng towel nga para nga matuyo-tuyo na siya kahit papaano. Tapos na biglang pumasok ko sa isip ko na baka ito isang prinsesa kaya bigla akong kinis at biglang maging anyong tao. Uy, joke lang ha. At dito nga naisip ko na itutok siya sa electric fan para mahanginan, para mabilis siyang matuyo. At napansin ko nga din na medyo nawawala-wala na rin yung pagkakalagkit ng balahibo niya. Kaya tinuloy-tuloy ko na nga pagginis sa balahibo niya para nga mawala yung lagkit nito. At dahil nawala ko pagkalagay sa kanya, nangyara muna ako ng maliit na cage para nga ilagay siya dito. Ito muna nga siya lalagay para malinis yung sarili niya at mabilis siyang matuyo. Pagkalagay ko nga sa kanya, medyo nagbawala siya at gusto niya nang kumawala. Siguro akala niya dito na siya titira. Ito nga pala yung nakatira doon sa cage na hiniram nga natin. Ito hinahandpid nga ng tita ko yung ibon nila. Bali, pa nga lang sa kanila tong ibon na to. At ito ata yung pinapakain nila kaya bilis lumaki. Grabe, di ba laking dilis niya? Ang hirap niya naman pasayin. Alam ko galunggong yan. Sabi ko sa tita ko, iwan ko muna dito para nga mabilis matuyo at huwag niya pagkasamahin kasi nga baka mag-away silang dalawa. Kaya dito niya lang lagi siya taas. Di naman nakakalipad pa yung ibon na yan. Pagkalipas nga ng ilang oras, bumalik na ako. At ito nga pala yung fish pan nila. Ito yung mga laga nilang pirana. Pirana naging bato pa. Dito kasi nilip ko na yung ibon. Kung pwede na siya pakawalan. Kung tuyo na ba siya? Napansin ko nga, hindi na dikit-dikit yung mga balahibo niya. Kaya pwede natin siyang pakawalan. At dito makukuha ko itong ibon na to para pakawalan sa labas. At sabi ko sa pinsan ko, papakawalan ko na. Sabi naman niya, okay. Kaya tara! Ito na nga mga kadabar kasi nagdamit na nga tayo para niyo makita nag-iisang abs ko. Sana nga lang talaga yung makalipad na siya ng maayos. At ito nga pala yung ibong yun, si Ibong Maya. Pero nga mukhang lalaki siya, papakan natin siyang Mayo. Para nga makabalik siya sa pugad niya. Goodbye kiss muna. Teka, Mayo, pugad. Mayo des. Dadalhin kita sa aming bahay. Naloko na. So ito nga pala si Mayo. Papakulan na natin siya. Ito nga pala yung asawa natin. Kung gusto niyo hawakan si Mayo. Sana nga lang talaga maalala niya. Silagip ko siya sa panganib. Mayo, mag-iingat ka susunod. Huwag ka nang papahuli ha. Ako yung asawa ko mukhang gusto pa mag-goodbye kiss. Mayo, para mimilahin niyo ha. Kwento mo ko sa kapu-kapuhan mo na niligtas ko yung buhay mo. Na merong isang tao na niligtas ka sa panganib. Ayan siya. Papakita ko bago ko pakawalan. Isang Ibong Maya ang niligtas natin mula sa kapamakan. Yan, goodbye na sa'yo. Mag-iingat hanggang sa muli. At yun nga, dumiretso na dun. At yun na nga, napakulan natin ang niligtas nating ibon at itong asawa ko nagwawalis-walis siya dito. Maraming salamat sa patuloy sumusuporta sa atin. Shoutout mo sa mga tropa natin. At yun lang, goodbye. Peace out. Ngayong araw nga, ay pumunta ako sa kumpare ko para tulungan siyang ibaba tong kulungan ng kalapati niya. Binenta niya nga lang to ng murang-mura. Dito nga pala nakalagay yung mga stock bird niyang kalapati. Pero ngayon nagsawa na siya, kailangan niya na itong ibenta. Kaya nga ang ginawa niya, tinanggal niya muna yung mga bubong at yung mga divider nito para hindi mabigat. Bali dito namin to, ihulog at sasaluhin ng bumili nito. Ay nako, joke lang po. Bali gagamit kami ng tali at mano-mano namin tong ibababa dito. Kaya dali-dali na nga namin tong binuwat para nga ibaba dito. Muntik pa nga akong masama nga dito sa pagbaba ng kulungan na to. Medyo magaang lang siya pag binubuhat namin, pero nung binababa na namin, hawak namin ng tali, medyo mabigat talaga siya. Pero ganun pa man, kailangan nating harapin ang mga problema na pagsubok na dumadaan sa mga buhay natin. At yung mabibigat na problema, ay dahan-dahan natin alisin. Sa ganun nga, salubungin na natin yung mga paparating ng mga problema. Ang gulo no. Wala ang katapos ang problema. At dito nga, unti-unti na namin nababa etong kulungan na to. Kaso nga lang medyo masakit nga sa kamay nga natin. Pero ganun pa man, napagtagumpayan namin na ibaba tong kulungan na to. Ay, sobrang pagod at pinagpawisan talaga ako. Pero okay lang at binigyan naman ako ng kumpare ko ng Gatorade. Dati-rati kasi pag may sakit lang at pag nagdudumi, saka nga lang ako makakainom na ito. Ewan ko ba ba't dito lang sa atin ganito? Pero sa NBA naman at pati ibang sports, ito naman yung inom nila. Ewan ko, kami lang ata ganito. Kayo rin ba? At dito nga, nilapitan akong napakabait na aso na forest dog o beach dog. Di ko alam kung ang tawag dyan, pero grabe napakabait nito. Siguro dati akong aso na narang buhay ko. At ito namang aso ay dating tao. At ikaw ay dating akin. At ako'y dating sayo. Ay, at sa wakas, tumating na nga rin pala. Nakabili ng kulungan na to. Walang iba kundi si Carlo. Ang mabait nating kaibigan na dapat ay tutulungan tayo magbuhat. Kaso nga lang, hindi siya maaga magising. At dito nga, pinuntahan ko na yung kulungan nga ng aso na kumpare ko. Grabe, bato. At dito may panghuli pa ng daga, oh. Grabe, mayroon pang tuyo. At dito nga, nailabas na namin tong kulungan na to at lalagyan namin dito sa kulong-kulong. At dali-dali na nga namin nilagay at tinali nga ng kumpare ko at iniram niya nga tong kulong-kulong na to dito nga sa tubigan na to. At tara na, let's go! Ito mano-mano kong
hinawakan to para hindi malaglag to, pero kahit ako malalaglag. At ilang sandali nga lang, dumating na kami sa bahay ni Carlo Aquino at ang problema niya nga daw, hindi niya alam kung paano papasok to. At ang ending, hindi niya nga rin napasok at ibebenta niya na lang din daw to. At pagka-uwi nga namin ng kumpare ko, binigay niya ako ng isang sakong sako. At hindi lang yan, meron pang kasamang mga buhangin. Buhangin na galing sa resort nila. Wow, big time. At dito nga, dali-dali ko nang kinuha tong sako at buhangin. Itong buhangin to, gagamit natin sa paglimlim nga ng kalapati nga natin. At itong sako naman sa basurahan. Kaya walang arte-arte at dinala ko na to. Mahal-mahal pa naman ang sako ngayon, 5 piso isa. At ilang sandali nga lang, nakarating na ako sa amin. Pinagkamalan pa ako ng asawa ko, nangalakal daw ako, kaya ang tagal-tagal kong makabalik. Pero nung nakita niya yung laman ng sako, ay sako din, ito ang tuwa siya. Sino ba naman ang di matutuwa? Meron kami isang buwang supply ng sako. At saktong-sakto rin itong mga buhangin na to. Para nga sa mga breeder nga natin, napakaganda talaga ng buhangin na to. Pinong-pino, at hindi lang yan, meron pang libreng timba. At dito nga, naisipan kong paliguan yung mga kalapati natin. Kahit ako, hindi ko pa naisipang maligo. Medyo amoy kahapon na ako, pero mamaya-maya pagtapos ito, papaliguan ko na rin yung sarili ko. Mga ilang sandali nga lang, bigla namang umulan at bibinili lang ako at meron mga bata sa labas at kumukuha ng kamyas. Pero namumukha mo nga pala itong batang may hawak ng bola. Ito nga pala ibigay sa atin ng kalapati, nag-donation, may kasamang kambal. Ito napatayo nga pala sila rito para nga mag-basketball at syempre para kumuha rin ng kamyas. Pero okay nga lang, nakuha nila tong kamyas kasi nga mabagsak-bagsak lang dito, sayang lang kaysa hindi naman mapakinabangan, di ba? Pero nga nung bata ko, madalas ko rin kainin yan, medyo maasim nga lang. So, ayun nga mga kadaver, kasi sayang ko na naman 3 minuto ng buhay nyo. Pero bago yan, shoutout muna sa mga tropang patuloy na sumusuporta. Shoutout sa inyo, goodbye, peace out! Ngayong araw nga, magpapakawala ako ng kalapate. Pero isa lang, walang iba kung hindi si Bubbles. Balik sa Friday, kargahan na nga at sa linggo papakawalan. Papakawalan sila sa Bigan. Bali port lap nga ng derby yun sa BBCM. Kaya agad-agad ko na nga kinuha si Bubbles para kailagay dito sa may training box. Tara na, samahan niyo ako magpakawala nga ng kalapate. At pagkalabas ko nga, meron nga nagbabasketball. Kaya ang ginawa ko, nakitira muna ako. Na-inspire kasi ako sa pagkapalalo nga ng gilas. Dati rin kasi akong mahilig magbasketball. Sharpshooter din ako, kaso nga lang nagugas ako ng plato nun. Kaya ito medyo napasman at di na tayo marunong magbasketball. Pero kahit kumupas na nga tayo, magaling naman tayo sa bola at magaling din ako mambola. Kaya kahit pa paano, napasagot ko nga tong kasama nga natin na to. Hindi kayo na nakasawa ko yan. Nung ligaw kasi ako sa kanya, tinanong niya ako kung anong bisyo ko. Sabi ko wala akong bisyo, kalapate lang. Pero hindi joke lang yun siya talaga mismo nang ligaw nga sa akin. Wow, pogi! At ngayon, syempre, masaya tayo dahil siya supportahan nga tayo ng asawa nga natin sa pagkakalapate. At ilang sandali nga lang, umistop muna kami dahil nga nag-chat sa atin si Carlo Aquino, papasabi daw siya ng kalapate. At dito nga, bigla akong nangamba kasi nga biglang dumilim. Baka mamaya umulan to. At makalipas nga lang 8 minutes and 33 seconds, dumating nga si Carlo Aquino, pero wala siyang dalang kalapate. Ang balak niya pala, isasamahan niya ako magbitaw ng kalapate kaming dalawa. Pero hindi ako pumayag kasi nga date nga namin to ng asawa ko. Kaya nga ang ginawa ko, sinamahan ko siya para nga kuhain yung kalapate niya at nilagay nga lang sa training box ko. At dito nga, lumapit na naman sa akin itong forest dog or witch dog. Ewan ko kung aso pa talaga yan. At sa wakas nga, ito lumabas na rin si Carlo Aquino, daldala yung kalapate niya. At dito nga, inawakan ko na lang yung kalapate niya papunta nga doon sa asawa ko kasi doon naiwan yung training box ko. At pagkarating nga namin, nagulat ako, kahok na ng asawa ko yung training box nga. Ito, nilagay ko na yung kalapate ni Carlo Aquino. At ito nga, nilagay ko na sa training box ng kalapate niya. At ilang sandali nga ito nagpaalam na sa atin, medyo nainggit nga siya sa amin dalawa. At dito nga, nakasakay na nga pala kami ng jeep. Share ko lang talaga, dati yung asawa ko talaga kontra sa pagkakalapate ko. Pero habang tumatagal, unti-unti niya nang tinanggap yung pagkakalapate ko. Bali sa amin dalawa, siya nga lang pala nagtatrabaho sa amin. Hindi na kasi ako pwedeng magtrabaho kasi yung kanang mata ko nga hindi na nakakakita. Pero nakikita ko naman kung gaano niya ako kamahal. Kaya nga, nagsumikap ako mag-video at mag-vlog. Para nga kahit papaano may pangsustento ko sa kalapate ko at sa mga anak ko. At eto nga, nagbunga at pinapanood nyo na rin ako. Sa mga bagong viewers natin dyan, papalo at subscribe na sa YouTube channel ko. At ilang sandali nga, ito bumaba na kami. Dito kami magbibitaw kasi nga umaambon na. Bali, nasa likod ko nga, overpass sa Star Mall, Bulacan. Medyo tagalan nga kami kasi nga traffic. Bali, dalawang sakay nga lang pala dito papunta mula sa amin. Naambon na Dabber Cats. Ano, papakawalan na ba na? Ulan pa ata. Ganda rito. At dito ko nga naisip magpakawala ka ng kalapate kasi nga medyo maluwag at makikita ko kung saan sila pupunta. Bali, 249 na nga mga ka-Dabber Cats at naisip ko pakawalan na nga itong mga kalapate nga natin na dapat isa-isa sila pero dalawa na sila babakulatin sa bahay kasi nga umaambon na. At sakto alas 3 nga, pinakawalan ko na sila. Minsan nga sa buhay, kailangan natin palyain yung mga taong mahal nga natin. Para nga maisip nila kung gaano tayo kahalaga sa kanila. Parang kalapate din yan, babalik yan sa'yo kung mahal ka talaga niya. At kung hindi siya makabalik, baka meron talagang nakalaan sa'yo at para din sa kanya. Ano ba? Ang drama ko na. Nagpakula lang naman ako ng kalapate. At dito nga, binabantay ng asawa ko yung kalapate kung saan pupunta. Parang ako din, bantay sarado niya. Sobrang sarap talaga sa pakiramdam kapag suportado ka ng asawa mo sa mga gusto mong gawin. Kaya naman ako, sinusuportahan ko din siya sa mga gusto niyang gawin. Magsuportahan na lang kami dalawa. Lipas na lang ilang sandali, nakauwi na nga kami. Kaya agad-agad ko nga chinek dito yung kalapate ko kung nakauwi ba talaga siya. Kaya agad-agad ko na ang tinungo yung kulungan ng kalapate nga natin at pumasok tayo dito. Para nga i-check dito kung nakauwi na siya. Ayun! Nandito lang pala. Ito nga pala si Bubbles, yung pinakawalan natin kanina, no? Maambon-ambon pa. At yun! Nasayang ko na naman 3 minuto ng buhay nyo. Shoutout nga pala sa mga tropang to. Ayun, maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin. Goodbye, peace out!